So ayan, Kuminda dishwasher packet niya. So paano nga ba magpa-andar nito, mag-operate ng Kuminda? So ayan, start natin. Adjust natin sa 80 yung ano niya, sa ayon sa required nila na hanggang 80 lang. Sarado natin yung kasi para hindi maanuhan. Ay, lagay mo na to boy para hindi maanuhan ng tubig yung takip niya. Pawitin naman na yan. Ayan. So gaya na sinasabi ko, bago kayo mag-start ng paandar ng isang machine, kailangan kompleto. Check lahat kung ayos ang connection niya mula doon sa supply ng supply ng building na para sa ano, kung tama parehas ba yung ano, bago natin i-switch on ang isang machine para hindi magka-problema sa machine natin. Maaari kasing hindi magkaparehas ang bolt ng machine at saka yung supply. So kailangan parehas ang voltahe ng hinihingi ng machine at saka yung supply nila. Yan. So baba natin. May pindutan siya dito para mag-lock. So switch on sa taas. Breaker muna. Naka-off ang breaker. Yan. So switch on yung taas. Yan. Tapos ang isa. Yan. So pag ganyan, narinig nyo na merong dumadaloy na tubig, ibig sabihin nagre-refill yung machine ng tubig papunta dun sa tangke niya. Yan. Once na huminto na yung pagre-refill niya, okay na siya. Susunod naman yung iinitin niya yung tubig na na-refill natin nandun sa tangke. So yan, running. Ito yung brand Kuminda. Nakaraan hindi natin siya napainit, no? Kasi bakit hindi uminit yung ang tawag nito, yung booster niya, ang laman sa booster tank. Bakit hindi uminit? Hinihintay natin na umabot siya ng 80 sa kanyang display. So hindi siya umabot ng 80. Kinapa ni Ronald dito sa ilalim, hindi siya uminit. Normal na tubig lang yung binubuga. So nag-isip kami kung paano gagawin kasi wala siyang ano rito sa control. Hindi mo siya may adjust kung dito ka babase sa taas na display niya. Yan lang. So ibig sabihin hindi wala siyang adjustment dito. Galing ayon kay nagtanong tayo kay Engineer Ramon at kay Engineer Ronnie. Ayon kay Engineer Ramon, naka-factory reset na siya. Naka-factory reset na siya. So automatic naka-82 na siya na temperature niya. So doon kami namang problema ni Ronald. So hindi maiwasan, no, na ganyan ang may mangyari sa minsan sa mga mag-aano niyan. Binalikan namin kinabukasan. Ngayon naisip ko i-tester namin yung booster kung bakit hindi siya na-init, bakit walang init na pumapasok. So nung tinester namin yung booster, walang pumapasok na power supply. So isa yan sa magiging ano, kung mag-aano man kayo nito, baka mamaya diretso lang kayo kalkal dun sa taas ng wiring. Bakit hindi ganun? Kailangan talaga mag-tester. So nung tinester ni Ronald, walang pumapasok. So nagtaka kami bakit walang pumasok. Binaybay namin ng wiring. Nakalimutan ko, meron pala siyang switch dito. Nakabukod pala ang switch ng breaker ng ano, ng booster.
So nung i-on namin ang booster, doon na gumana na yung ano, uminit na siya. So meron siyang isang switch dito na para sa booster na kailangan i-on. So yun, sa mga hindi pa ano, baka maka-encounter kayo nito, no? Para dagdag kaalaman lang sa atin. Ayan, na experience namin. Actually, ngayon lang pangalawa ko na install nito. Nang kuminda, kasama ko si Richard noon. Si Richard ang nagano noon, kuminda din doon sa kabila. So nakalimutan natin na meron palang isang breaker diyan para sa sa booster tank. So ngayon ayan, nagre-refill pa siya. Naririnig pa natin yung daloy ng tubig. Ayan, tuloy-tuloy ang refill. Dishwashing po ito, ha. So dito manggagaling yung mga plato niya, nahuhugasan. So ipipray niya dito. Siyempre tatanggalin muna natin ng mga matitinding yan. Yung mga pagkain, tanggalin na muna natin yung bago natin ipasok yung mga plato doon para hindi doon mag-stack sa loob. Papasok mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano Kaya natin ipapasok. Pag natapos naman niya, dito siya lalabas. Ayan. Wala na tayong narinig na daloy ng tubig. Ibig sabihin, nag-i-start na mag-init yung tangke niya sa baba. So, para natin makita kung ano kung nagdadagdag yung init dyan sa 3 yung pangalawang heater tapos dito yung sa booster nya. So yan, maangat na yung init ng natin, tangke. So paglabas dito ng tray, papalo yan dito sa sensor, sa switch, para pag na paling yan, hihinto ang pagtulak ng itong para sa tray. Kasi pagka tuloy-tuloy yung yan, walang switch off, nako, magka luko-luko yan dyan sa so kaya nilagyan ng yan. Dalawa yan, kaya ang wash yan. Konti na lang niya para uminit. Meron din tayong Hubert dito na under counter dishwashing. So hindi pa namin mapapagana kasi hinihintay natin yung niya, sabon. Hindi pa dumadating yung sabon nito, yung detergent niya, yung gamit. Kasi sa machine nakalagay doon, kailangan daw may sabon. Ewan ko bakit ganun. Ayaw niya maghugas pag walang sabon. So yan, sa 1 umabot siya na 21. Tapos yung sa tangke niya, ayan yung init ng tangke nung sa wash tank niya, 64. Tapos yan umabot siya na 78 87 sa booster tank. So start natin. Saan ba dapat i-click pag i-start? Yung pinakamataas niya yung button. Start na yung natin. So, diba naman init dito. Mainit na rin yung tubig. So, lagyan natin nga, kunyari, meron tayong huhugasan. Lagyan natin to. Lagyan natin ito.
tingnan natin kung hihinto nga siya doon pag na-touch niya yung ano, nung, yan. Lagay pa natin. Ha? So, hintayin natin makaabot. So, ayun na yung ano, nasa loob na. Tingnan natin ito. So, nandito na. Abot na yung ano. Tingnan natin kung hihinto nga siya. So, umabot yung isa. May tutulak ng isa. Ayan. So, hinto nga siya. Ayan. Okay na. Wala na tayong pangamba na mabasagan sila. Kasi huminto na yung ano. So, nawala yung ano. So, ayan. Okay na. Paano na natin. Ganun lang po ang ano. Ang natin. Una, makikita natin dyan yung number 1. Magre-refill siya ng tubig. Once na stop na yung pag-refill niya ng tubig, ibig sabihin puno na yung wash tank niya. Pag napuno ang wash tank niya, mag-i-start siya mag-heater, mag-heat yung nasa tank. Iinitin niya yung tubig. At yung booster naman natin, mag-i-start na yun siya init. So pag umabot na doon sa ano, sa bawa 60 lang yung inanon niya, umabot na sa 60 temperature, pwede mo nang i-start doon sa, hindi ka na mag-start na maghugas. Pindutin na lang to. Gaya ng pinindot ni Ronald kanina. So, okay na siya. So, ayan mga kakibat. Yan lang po. Share ko lang sa inyo kung paano mag-operate ng Kuminda dishwashing. So, ayan. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta ha. Guys, sa inyong lahat. Sa Team Piling, sa pangunguna ni Boss Lance, Lance TV Official, Boss MJ, Ma'am Marla, Ma'am Badong, maraming salamat at sa buong team ng Team Piling at of course also sa ating ka-Team Love na sa pangunguna ni Ma'am Love namin. Salamat Ma'am Love sa inyo, kay Makmak, maraming salamat sa lahat ng support nyo sa aking channel. Ebong, salamat sa inyo sa tulong sa support sa channel ko. Ayan, maraming salamat. At sa Legit 4, maraming salamat. Exploring World. Thank you so much, Idol Exploring World. At Angie Angelita, Ma'am Irene, Matski. Salamat at sa inyong buong team. Maraming salamat. At and also kay Alcab sa kanyang mga ka-team. Sa pangunguna ni Boss Alcab, ang Team Tigasin at ang Alcab team, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta ha. Maraming salamat guys. Ayan, hanggang dito na lang sa inyo. At kay Boss Torres, maraming salamat sa iyo Idol Torres TV. At kay Ma'am Tess, maraming salamat. Ma'am May, Missing Kids, Ma'am Eli Kato, maraming salamat sa lahat ng mga tumulong ng channel ko. Maraming salamat sa inyo. And of course, sa napakalaking bahagi ng aking channel, ang Team Piling sa pangunguna ni Boss MJ at ni Ma'am Marla at ni Boss Lance TV Official. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan, bye guys. Hanggang dito na lang. Yan, share ko lang sa inyo kung paano mag-operate ng Kuminda dishwashing. Thank you guys. Bye. Thank you so much. Ayan, nausok na. So nag-request sila na ilipat tong breaker kasi nga magkaroon ng ano dyan. Tama nga naman, pwede ilalagay natin yan.
tinuro kasi dito nung nag-ano yan, dyan natin nalagay breaker na yan. So pinalilipat yan. So ayan guys, maraming salamat sa inyo lahat. Bye bye.